Ito ang Yamaha Aerox 155 ABS version, color premium white. At sa video na ito, titingnan natin kung magkano na lang ba ito at kung magkano ang minimum down payment kapag kinuha mo ito ng hulugan, magkano ang magiging monthly installment mo. Titingnan na rin natin kung may bago nga bang promotion para dito sa Yamaha Aerox 155 ABS version. Nandito tayo ngayon sa Yamaha Rev Zone, dito yan sa Naga City. At ayan, nasa harapan natin ngayon ang color premium white na Yamaha Aerox 155S. Ito yung ABS version. At kapag ka ABS version, ito ay meron ng anti-lock braking system. So mas safe na itong ibiyahe dahil kahit biglaan nating mapiga ang preno sa harapan, smooth pa rin na magiging tigil nito. At ito ay single channel ABS lang dahil sa likuran nito ay naka-drum brake pa rin. At itong Yamaha Aerox S version ay naka-keyless na ito. So yan lang naman ang pinagkaiba nila doon sa standard version. Ito ay meron ng safety features na anti-lock braking system at naka-keyless. Pero alam nyo bang itong color premium white ang isa sa pinaka-poging kulay ng Yamaha Aerox at ito ang madalas sa bibili dahil napaka-pogi nga naman talaga nito. Very modern at wala ka nang kailangan baguhin pa. Dito sa gilid meron lang siya nakalagay na 155 VVA variable valve actuation, then color gray, then merong konting decals sa color maroon. Then kapag tiningnan mo siya dito sa gilid, napaka-sporty talaga ng Yamaha Aerox. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit ang dami pa rin nangangarap makabili ng motor na ito dahil tingnan mo naman, di ba? Napaka-pogi, sporty, modern ang kanyang design. Lalo na kapag tiningnan mo ito dito sa harapan, sharp and sporty yung kanyang design, no? Bagay na bagay yung design ng kanyang headlight at itong kanyang DRL o daytime running light ang isa sa nagpapaanga sa design ng Yamaha Aerox. Anyway, naka-LED na ang headlight nito, so mas maliwanag siya. Then yung kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type at meron itong built-in hazard lights. At kapag tinignan mo siya dito sa harapan, di ba? Sobrang aggressive ng kanyang design, poging-pogi talaga. Nandito naman sa side, ayan, naka-highlights dito ang Mio Aerox S and combination siya ng color maroon. Hindi ako sure kung maroon ba to o red, pero pag tinignan mo siya sa personal para siyang red. Then color gray itong kanyang background. Metallic gray naman itong kanyang fairings dito sa gilid. Then dito naman sa pinakalikod, meron siya ditong very minimalist lang na decals na liquid cooled. Then pagdating sa kanyang taillight, ito naman ang isa sa maganda rin sa Aerox. Maliit lang ang taillight nito, maliwanag at very visible ka talaga sa kalsada. Then yung kanyang mga turn signal lights ay ayan, diba? Very sporty din yung design at naka bulb type naman yung kanyang mga turn signal lights. Pagdating sa upuan nito, malapad ang kanyang upuan kaya relax na relax ka sa biyahe. Yun nga lang, pagdating sa upuan ng back ride, medyo mataas at isa yan sa nirereklamo ng iba dahil masyadong mataas ang sitting position ng back ride. Pero depende na rin yan, sana yan na lang siguro yan. 190mm lang ito, kahit mga hindi katangkaran, kayang-kayang i-drive ang motor na to. At pagdating naman sa timbang, very lightweight lang ito, 124 kilos. Kaya hindi ka mahihirapang i-double stand to, hindi ka mahihirapang i-maniobra. At ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 145mm. Kaya kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps, sa mga lubak-lubak na kalsada, hindi basta-basta tutukod, hindi basta-basta aabutin ang ilalim ng motor mo. At kapag napadaan ka sa mga baha na daan, hindi basta-basta mababasa ang sapatos mo. Then nandito lang sa harapan ang kanyang tangke. Ang fuel capacity naman nito ay 5.5 liters. So kapag ka magpapagas ka, hindi mo na kailangan tumayo. Ayan, pipindutin mo lang ito dito sa harapan at bubukas na yan. Pagdating naman sa fuel capacity nito, matipid din ito sa gasolina dahil ito ay fuel injected. Kumukonsumo lang ito ng 40 to 45 km per liter. Pero depende yan sa riding habit mo. Depende sa uri ng kalsada, depende sa bigat ng rider. Pero pinaka-average talaga nito nasa 40 to 45 km per liter. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang compression ratio nito ay 11.6:1 at ang maximum power ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. At kagaya ng sabi ko kanina, ito ay fuel injected na at ito ay powered by Bluecor technology at meron pa itong VVA o variable valve actuation. Kaya pagdating sa arangkada, hindi ka mabibitin, malakas ang arangkada. At pagdating sa top speed, hindi ka rin mabibitin para sa isang 155cc. Actually, ang Yamaha Aerox ay kilala sa pagiging mabilis. Kaya nitong tumap speed ng hanggang 123 to 124 kph. At ang maganda nga dito, meron na siyang ABS. So kahit na galing ka sa mabilis sa patakbo, kapag in case of emergency at kailangan mo nang huminto, ayan, kahit mapiga mo nang madiin talaga
yung pinakaharapang preno nito, smooth pa rin na magiging tigil nito. So yan ang pinaka magandang safety features sa mga motor. At ang maganda dito, malalapad ang mga gulong ng Yamaha Aerox. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14. Then naka-tubeless na ang mga gulong nito. Kaya kahit ito ay matusok, hindi ito basta-basta sisingaw. Sa suspension naman ay naka-telescopic fork dito sa harapan. At ayan, meron siyang harang dito para hindi basta-basta didikit yung mga dumi-dumi doon sa ating suspension. Sa likuran naman ay naka-dual shock naman ito. Then pagdating sa preno nito ay naka-disc brake sa harapan with ABS. Sa likod naman ito ay naka-drum brake pa rin. At kilala ang Yamaha Aerox sa pagiging magandang handling. Kaya pagdating sa mga bankingan, hindi ka mahihirapang i-banking ang Yamaha Aerox nito dahil malalapad ang kanyang mga gulong, mataas ang kanyang ground clearance, kaya hindi siya basta-basta tutukod. Then pagdating sa instrument panel nito, naka fully digital display. Hindi lang natin mau-on dahil hindi ito naka-activate. Then sa kanyang mga switches, meron siya ditong high beam and low beam switch, turn signal light switch, at ang kanyang busina at ang kanyang menu. Sa kabila naman, meron siya ditong stop and start system switch, hazard light switch, at ang kanyang electric push start. At meron itong built-in charging port, kaya pwede ka na mag-charge sa cellphone mo dito, pero bibili ka pa ng adapter at ng cable para makapag-charge ka. Yun nga lang, isa sa pinakaayaw ko dito sa Yamaha Aerox, napakaliit ng bulsa niya dito sa harapan, at kahit ang cellphone ay hindi ka kasya dito. Ang mailalagay mo lang dyan yung basahan, mga barya-barya. Kaya sana sa susunod na upgrade, magkaroon ng malalim na bulsa ang Yamaha Aerox dito sa harapan, kagaya ng sa NMAX. Pagdating naman sa presyo, dito sa Yamaha Rebzone Naga City, ang kanyang cash price ay 146,000 pesos. At ito ang promotional dito, mas mababa ang down payment nila ngayon dito sa Yamaha Aerox dahil 18,000 pesos lang may uuwi mo na itong Yamaha Aerox na ito. At ang magiging monthly installment mo sa 12 months ay 14,107 pesos. Sa 24 months naman or 2 years ay 8,420 pesos. Sa 36 months naman o 3 taon ay 6,523 pesos. At meron pa itong rebate na 200 pesos kapag hindi ka delay magbayad. At available yan dito sa Yamaha Rebzone Naga City. And pumunta na lang kayo dito para makita nyo itong Yamaha Aerox na ito. Nasa pinakaharapan lang siya at marami pang ibang motor na available dito. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Yamaha Aerox kung ito talaga ang gusto mo, kung napupusuan mo talaga siya. Dahil kung sa forma lang naman, napaka-pogi talaga, very premium, very sporty. Actually, hindi nga naluluma yung kanyang design dahil parang modern na modern talaga siya eh. Then pagdating sa performance, talagang hindi ka mabibitin para sa isang 155cc na malakas ang arangkada at malakas ang top speed. At yun nga, meron pa itong ABS, kaya safe na safe ka sa mga biglaang senaryo. Kahit mapiga mo ng malakas yan, smooth pa rin ang magiging tigil mo. Okay guys, ano masasabi nyo dito sa Yamaha Aerox 155 Premium White ABS version? I-comment nyo na lang sa baba, at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.